different na kwentuhan at inspirasyon ang pagsasaluhan natin dito sa KKB. Kwentong Kabarangay. Panoorin nyo. Lumalaban at may positibong pananaw sa buhay. Ganyan mailalarawan si Nanay Margie Bustamante, isang cancer warrior. Sa pagsubok na ito, alam niyang siya'y magiging survivor. Sa mga kababaihan po, love yourself po kasi katawan natin. Laban palagi at stay positive at enjoy your life. Sabay-sabay tayong ma-inspire sa kanyang Kwentong Kabarangay. Magandang umaga! Eto na, Nanay Margie Bustamante! Good morning, ma'am. Bati ka naman, po. mami. Meron po yan, meron po yan. Hello, good morning po sa lahat. Mga kabaysa, hello! Artista na po ako ngayon. Artista na si Mami Margie, mga kabaysa. Marami yung kasing sa harapan namin ngayon nanonood eh. Makita nyo kaya, no? Binibidyohan din siya eh. Hello, Hi, good fans. morning. Din siya. Iba ang mga kabarangay sumuporta. Naku, ito na. Naku, ano nito? Ikwento mo nga naman sa amin Umpisahan na, na natin. Ate Margie, ang iyong buhay. Ano po? Kayo po ay may asawa, mekaniko. Ito lang po ang alam namin po. Ano, kayo po maglalahad nitong iba. At kayo po ay may dalawang anak. Isang grade 9, isang grade 6. Tama po. Opo. Ngunit, kayo po ay mayroong karamdaman. Maaari niyo po ba ikwento sa Opo. amin itong pinaglalaban niyo po? Opo. Ano po, nagkaroon ako ng breast cancer. So, totally na ako diagnose nung February 24, 2017 na operahan po ako. Okay. Totally tanggal po talaga sa mastectomy, breast cancer. Stage 2B ako. So, Ano opo. ibig sabihin po ng 2B? Ano pong ibig sabihin po Pag ng stage sinabing 2B? 2B, may mga nakuhang mga kulani. Apo. So 27 ang kulani na natanggal sa akin dito sa may mismong So totally tinanggal mula dito hanggang dito sa may gitna ng dibdib ko. At syempre, nung nangyari ito, wala rin ho kayo nun financially na pang-suporta. Kasi pag mga ganitong sakit talaga, kailangan Opo. financially stable, Kumusta? Paano po yung nangyari? Actually, nung time nang sinabi sa akin ng doktor na nung nalaman na may breast cancer ako, agad-agad na pinalikom ako ng 100K for operation lang po yun. So ako naman, syempre yung sahod ng mister ko, sakto lang talaga sa pamilya namin, pambili ng pagkain, ganun. So ang nangyari nung time na yon, nanghiram kami sa kumpanya, nanghiram kami sa mga kamag-anak namin, pero ang galing kasi, na-provide namin yun. Hindi umabot ng 1 month. Wow! Kasi ang daming tumulong sa Ang daming akin. tumulong. Opo. Shout out po pati si Mga kabarangay natin at Hello po, Ate Beverly. Isa po talaga siyang tumulong sa akin nung time na yun. At hindi niya kamag-anak si Ate Opo, Beverly. hindi po. Yun eh. Opo. Isa po talaga sa ma-amaze ka, yung mga ganyan. Opo, nasa siya ngayon? Sa Australia. Nasa? Australia po. Ate Opo. Beverly! Lazaro po. I love you! At saka isa po yung time na yun na nag-iyak kasi ako ng husto grabe nung time na yun. Kasi akala ko yung, alam mo yung pag nalaman mong na may cancer ka. Yes. So time na yun na akala ko mamatay na ako. So hindi ko akalain na, kasi nung time na yun, ngayon, eto buhay pa ako. 7 years, di ba? Kasi na-survive ko, eto buhay pa ako, eto pa ako. Tuloy ko dahil sa mga anak ko, sa pamilya ko. Lumaban ako. Ganun po. At saka, nagtitiwala po talaga ako na gumaling ako. Nung time na natanggalan ako, iniklaim ko na po na magaling na po ako. Kasi yun talaga ang inaano ko, pinipray ko kasi mga anak ko maliit pa. Sorry ha, pag pinapanood ko siya, umiyak siya, pero nangingiti ako. Bakit? Na-inspire ako kung gaano siya katapang. Opo. No? At sino nararamdaman ko napapatapang sa'yo, yung anak mo, mga anak mo. Mga anak ko po, pamilya ko. Oo. Kasi yung consistent talaga ko, pamilya ko. Nung time na yun na kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. At saka, syempre sa mga magulang ko, asawa ko. Ate Marge, ngayon, maaari mo bang ikwento sa amin, ano na ngayon ang lagay ng kalusugan mo? Actually, monitoring po. Still monitoring sa, lalo may na naman sa matres, nag-oral chemo po kasi ako. So, yung time na oral chemo, kumapal yung lining ko. So, suggest ng OB-GYN ko, kailangan tanggalin yung matres at saka ovary ko. So, may trauma pa ako kasi parang, kasi 'di ba? Yes. Sabi ko pa sa Katatanggal pa lang na. Totoo naman, alam mo ito ako rin wala na rin akong matres no. Totoo 'yun. Parang pag may natatanggal
Kasi feeling ko ang pinaka-powerful na binigay ng Panginoon sa atin, itong reproductive system, yung mattress mo yung ganun. Pag natanggal yan, parang feeling mo, parang may natanggal na something na ang bigat-bigat. Ganun ang pakiramdam mo. Opo. Kasi ang sagot ko sa doktor ko, Dok, tao pa ba ako? Gutay-gutay na ako eh. Kumbaga is na ako. Tapos isa na lang yung breast ko. Tapos tanggalin pa yung Yung confidence mo, Opo. So kumbaga, nang time na yun, parang nagkaroon ako ng anxiety. On time pag nagkaroon ng, eto kailangan natin ng check-up, monitoring. So, yung bone scan pa lang magkano na yun. Yung Trans-V at saka ultrasound. So, ang laki ng pera na parang, sabi ko yearly, ako kumakain ng pera para pang sa sarili ko. Ganun. Siguro nararamdaman din siguro ni Ate Nars yung yung parang pabigat ako sa pamilya ko. May time na ako na gano'n na umiyak ako na mag-isa na parang pabigat. Alam mo yung gano'n na wala na akong silbi pero hindi. Kailangan ko lumaban kasi mga anak ko ganito pa. Kailangan kong pag nakapagtapos sila sa pag-aral, sabi ko sa kay ama na pwede, pero sa ngayon, kailangan ko pa nang i-guide yung mga anak ko kasi maliit pa sila. Opo. Kaya kailangan fight po palagi. Ganon. Tapos palagi lang positive. Kasi lagi Yun nga raw ang yun nga raw ang paborito mo. Opo. Ha? Always be positive. Positive, Paano ka na push ng line mo na yan, ng paniniwala mo na yan? Actually, dahil ang dami naming group ng mga breast cancer, shout out po sa lahat na nanonood ngayon. Shoutout sa lahat ng mga may mga ganitong Lalo sa Strong Babes Warrior. Hi, mga yung mga breast cancer support group, Pink Warriors, marami din pong iba-ibang group po kami. So pag may event kami, ang saya kasi parang hindi kami ibang tao. Kumbaga, kaibigan or kapatid, ganun po ang samahan namin. Bumabalik yung parang normal pala kami. Opo. Parang normal lang kami pag nagsama-sama. Parang nawala yung lahat ng problema na pinagdaanan. Ganon. Ano ngayon ang lagay mo financially? Ano ang ginagawa natin pagpaplano at pag-ipon, paghahanda? Yung financially po, yung gastusin, talagang talaga kami. May time ako na lumalapit sa mga government. Yan, sa DSWD, gano'n. Lumalapit po kami niyan, lalo pag yung sa bone scan. Kasi mahal po talaga yun. So yun, siguro isa yun sa mga dapat mong ma-share ate, no? Na meron kang pwedeng mga malapitan, no? Kailangan lang talaga aralin. At ito programang ito, maaari natin gamitin para ikay manawagan. Maaari ng... Opo. Sa lahat po ng mga kababaihan na kagaya ko, huwag matakot kung may naramdaman kayong bukol or kakaiba sa katawan nyo, magpa-check up. At saka, kasi katawan mo yan. Love yourself. Bago mo yung ibang tao, ilalab mo muna yung sarili mo para sa kanila, sa pamilya mo. Ganun po. Saka sabi nga nila, di ba, Ate Marge, early detection is the best Ate, cure, yes. no? Opo. So dapat talaga yung ating mga kababaihan, lalo na pag nag-menstruation na, Opo. kailangan ho talaga nagpapa-check up na ho tayo para masiguro. Oo, yung Opo, pagkatapos sasalatin nyo po. Kasi sarili nyo po yun eh. Ganun po. Opo. At syempre lumaban! Yes, fight lang po. At saka, enjoy lang po palagi. Kasi life is short lang po. Every gising is a blessing. Ganun po yung sinasabi namin. Ganun. And Opo. every kissing is a blessing. Ano mensahe mo sa mga anak mo, sa asawa mo? Asawa mo po. Sa mister ko, thank you palagi kasi nandyan siya palagi. Pag mga financial support, nandyan siya. Maski nagkanda utang-utang na kami, nandyan siya kumuha ng... Kausapin mo siya ngayon. Boss. Boss kasi minsan tawag ko, minsan pag sweet Han, ganon. Han, thank you po palagi kasi nandiyan ka palagi sa amin at saka sa mga anak natin. Sa akin, lalo sa sitwasyon ko, hindi palagi na mayroon tayo pero ginawan mo ng paraan pag may financially tayong pagkukulang pero naghahanap ka ng paraan para maipagpatuloy yung lahat ng monitoring ko. Ganon, fight lang po. Ate, yung hair mo po na. Haba ng hair. Sorry te. Ano message mo sa iyong mga anak? Yan, kausapin mo yung mga anak. Ayun, sa mga anak ko, si Dale kasi naman siya, grade 9. So, mag-aaral lang mabuti kasi yun lang ang maipayaman mo lalo sa paglaki mo kasi ikaw buhay mo yan, pero ang gusto ko talagang matapos mo yung pag-aaral mo. Pag-aaral mo na bago yung paman. Opo. Sa bunso ko naman, anak, wag masyadong makulit kasi si mama alam mo nang
ganito sitwasyon minsan kasi makulit. So, ako naman, mahal ko yung mga anak ko. So, gusto ko palaging... Giliw lang sa'yo. Lagi ko silang iga-guide. Kumbaga, hanggang paglaki nila na yung may ano talaga. March, naiintindihan kita doon sa huwag masyadong makulit at pagpasensyahan nyo na yung mga nanay. Alam nyo talaga nanggagaling kasi yan sa pagmamahal at care, no? Kailangan lang talaga mag-uusap, no? Alam mo, ang napansin ko dito kay Marge, parang wala siyang karamdaman. Ikaw makapagpayo sana ka. Sumunod kayo, mag-aral kayo, di ba? Wala siyang mga ng tungkol sa sarili niya, no? Talagang para sa pamilya. Opo. Di ba? Karamdaman, who you? Ganun. Cancer lang yan. Kumbaga, ako to. Ay! Hi! Sa mga dyan mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, to the pet, and everything updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.